Good morning, church. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa victory na ipinagkaloob niya sa ating basketball team kahapon. Hindi namin inaasahan yun at hindi namin lubos maisip na kami pa ang magcha-champion dahil tambak tayo ng 16 yata, 14 or 16. Pero yun ang kalooban ng Diyos eh. Kaya salamat sa Diyos, siya yung nagbigay sa amin ng panalo. At magagaling din yung mga kalaban namin at sinuwerte lang talaga. Pinalad. Amen. Ngayon pong umaga, hindi na natin patatagalin. Ang title ng ating pag-uusapan, What to Do in the Midst of a Crisis. Anytime, pwedeng magkaroon ng crisis. Pwedeng magkaroon ng gera. At pag nagkaroon na ng gera, pwedeng magkaroon ng tagutom. Ngayon nga lang, apektado na tayo sa nangyayari sa Middle East. Dahil yung langis o yung mga gasolina, tumataas na. At kapag tumaas na ang mga langis or gasolina, affected yung mga basic necessities natin, katulad ng mga pagkain, etc. na kailangan ng transportation, katulad din ng Lazada. Diba? May mga yan, magtataas po yan. Kaya pag-uusapan natin ito. Tayo muna tayong lahat. Para hindi man mangyari, merong nakatanim na prinsipyo kung ano gagawin natin. Galing sa salita ng Diyos na pwede nating panghawakan. Maraming nagsasabi, malapit na dumating ang Panginoon, pero anong paghahanda ang gagawin natin kung malapit nang dumating ang Panginoon? Kasi isa sa mga sign ng pagdating ng Panginoon, paiigsiin niya yung panahon. Ngayon, ang bilis ng panahon. Sino sa inyo ang nagugulat na Lunes na naman pala bukas? Pasukan na naman pala. At maraming bata ayaw nang pumasok eh. Kasi nai-stress daw sila sa school. Pero Lunes na, wala tayong magagawa. Lunes na uli bukas eh. Ganun talaga kabilis eh. Pero pag dumating itong crisis na ito, ang tanong, handa ba tayo? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anytime, Panginoon, katulad noong nakaraang mga panahon, biglang nagkaroon ng tinatawag na COVID. Biglang nagkaroon ng crisis ang buong mundo. At posible itong mangyari at maulit pa. Pero anong paghahanda ang pwede naming gawin at mga prinsipyong galing sa inyong salita ang pwede naming panghawakan to survive sa mga crisis na ito. Patawad Panginoon sa anumang pagkukulang namin, kami inyong linisin sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, gabayan kami ng banal na Espiritu at siyang magturo sa amin, bawat isa sa amin, mangusap sa puso't isipan namin, maitanim ang inyong salita, lalo na Panginoon ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Tulungan mo kaming maunawaan na ang tanging ang Panginoong Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po. Hindi na po bago ang crisis sa Bible. At marami na pong mga crisis na nangyari sa Bible, pero kumuha po tayo o pumitas po tayo ng istorya sa Biblia from the Old Testament. Kasi sabi naman ng Bible marami tayong matututunan sa mga nakalipas na panahon o sa Old Testament. At isinulat ng Diyos ito para mapitas natin yung mga prinsipyo behind the story. At ang prinsipyong ito is applicable kahit sa panahon natin. That's the purpose of the Word of God. Makakuha tayo ng prinsipyo na kailangan natin at mai-apply natin sa mga panahon na kailangan natin yung mga prinsipyong yon. Amen? Sabihin nyo nga po, prinsipyo. Hindi po prinsipyo ng tao o hindi prinsipyo ng Diyos nakalagay sa Bible. Okay. Ang pinitas nating istorya sa Biblia ay si Elijah. Ito po ang dapat nating i-note bago tayo sumadsad sa ating pag-aaral.
Si Elijah po ay masunuring lingkod ng Diyos. Siya po ay propeta ng Diyos. Siya po ay naglilingkod sa Diyos. Siya po ay sumusunod sa Diyos. Kaya yun ang dapat nating unang inote. Mahalaga na sumusunod sa Diyos. Mahalaga na nagtatapat sa Diyos. Mahalaga na may takot sa Diyos ang isang tao. Una yan dapat yan ang una nating pinagtutuunan ng pansin, una dapat nating pinagpapahalagahan yan. Kasi maraming tao talaga ngayon sa panahon natin, talagang hindi na talaga nagpapahalaga sa Diyos. Imbitahan mo, ayaw dumalo sa church. Kapag nasa church naman, antok na antok, parang walang kagana-ganang makinig ng salita ng Diyos. Samantalang inaabot ng madaling araw, kakabrowse ng mga kung ano-ano dyan sa Facebook, sa social media, inuumaga kakalaro ng ML, inuumaga. Nakikita niyo po ba, na sa panahon natin mga kapatid, ay pasama na ng pasama. Bibihira na lang talaga yung tao na nagbibigay ng pahalaga sa Word of God as sa Diyos. Nakakalungkot, ang lahat ng ending ng tao haharap sa Diyos. Tapos hindi mo pa pinagpahalagahan. Are you with me? Alam niyo, sabi ng Panginoon, anumang ginawa mong paglilingkod, hindi nawawala ng kabuluhan. Pag naglingkod ka sa Diyos, pagdating mo sa Kanya, hindi mawawala ng kabuluhan. Alam niyo, yung pakiramdam namin kahapon, mga basketball team, nung sumyot na, 2 seconds na lang lamang kami ng dalawa Nung isinyut, magaling pa naman nag-shoot. Si Mendoza ba yun? Pagtirang ganon, sa 3 tumire Talagang, parang ang tagal next week ko na kwento. Alam nyo, kinapos yung tira. 2 seconds, ubos. Nung kinapos yung tira, tayo kaming lahat, punta sa court, and we celebrate our championship. Alam nyo, inisip ko, yung pagluluto ni Sister Rizalyn at Sister Nora ng unang game, pagod. Yung pagpiprepare namin ni Madam kahapon ng merienda, yung may mga trabahong puyat, pinulikat, hindi nawalan ng kabuluhan. Di ba ang sarap na lahat ng effort mo, champion ka? Hindi nawalan ng kabuluhan yung ginawa mo? Di ba ang sarap sa pakiramdam? Are you with me? Ano mang gagawin mong paglilingkod sa Panginoon, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Champion ka. Amen? And we experience the feeling of a champion. Amen? Sabi ko, Lord, yung paggagayak namin ng mga yelo, ako naglalagay doon sa ice pack. Kapag may nagpahinga, bigay akong ganon para ilagay nila sa mga pinupulikat nila, mga binte, mga tuhod. Sabi ko, lahat ng pagod parang nasuklian ng championship. Di lalo na sa Panginoon, pangako ng Diyos, your labor is not in vain. Yan ang dapat nating i-priority. Ngayon mga kapatid, basahin natin ito. Punta na tayo sa talata. 1 Kings chapter 17, verse 1. Ito po yung istorya. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Malinaw, Sabi ng Panginoon kay Elijah, ni hamog, ni ulan, hindi mangyayari ng buong taon. Alam to na magsasaka. Pag hindi nagkahamog, ang hamog mga kapatid, mahalaga yun sa pananim. Diba, Sir Joel? Lalo na ang ulan, mahalaga yun sa pananim. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, ni hamog, walang mangyayari sa buong taon. Ni ulan, walang mangyayari sa buong taon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag walang hamog,
Hindi yung mga batang hamog ang tinutukoy dito, yung talagang Jew ha. Kapag walang hamog at walang ulan, ano tendency? Hindi makapagtanim. Walang aanihin. At ang outcome, ano po? Sabihin nyo nga po, tagutom. Tingnan nyo katabi nyo. Nag-breakfast kaya siya o gutom? Ewan ko lang yung mga galing sa Taiwan kung nag-breakfast. Breakfast ba kayo? Hindi nag-breakfast. Oo. Pero yung isip nyo nandito na, wala na sa... okay. Tagutom mga kapatid. Napakahirap mga kapatid ng tinatawag na tagutom. Ano po? Sa kukukuha ng bigas, sa kukukuha ng gulay, ng kamatis, ng sibuyas. Di po ba? Yun po yung tumamang crisis nung panahon ni Elijah. Gutom. Di po ba crisis yan? Yung tagutom, yung walang makain. No? Naalala ko yung laging kinukwento ni Tatay Santiago, Tatay George. Sila'y inabutan ng panahon ng hapon. No po? Kinukwento ng matanda. Pag nakwentuhan nyo, laging kinukwento yung panahon ng hapon, panahon ng hapon, panahon ng hapon, puro panahon ng hapon. Na-experience nila yung bubot daw ng mga papaya, kakainin nila dahil wala silang makain. Alam nyo mga kapatid, pag gera, yun ang tendency. Nakawan, at yung batas natin hindi na iiral. Pag ninakawan ka, walang pulis na hahabol sa nagnakaw sa pagkain mo. Kasi yung mga pulis, busy sa ipagbarilan. Buti na lang, meron tayong air asset. Nasa Mindanao, yung mga gumaganon. Di ba? Oo. Tapos, meron tayong land asset, si Tanggol. At meron tayong water asset, si Lolong. Kaya, wag nila tayong tangkaing girahin dito. Amen? May sasagot sa atin. Amen? Pero ito mga kapatid, sa totoo lang, listen carefully. Maging tapat lang ang pinag-uusapan nyo, nagtatapat Kaya mahalaga nagtatapat Hindi na natin kinakailangan mga kapatid ang air asset ng Capiz. Hindi na natin kailangan ang land asset natin na si Tanggol. Pati yung ating sea asset na si Lolong. Meron tayong mas higit na asset. Walang iba kundi ating Diyos. Amen? Kaya number 1 puntos, kung nagtatapat ka sa Diyos at magkaroon ng crisis ang ating bansa, tagutom, gera, anuman yan, earthquake, tsunami, etc. Anuman ang mangyaring yan mga kapatid, bumagsak man ng steroid ba tawag doon? Asteroid. Steroid yung inaano yun Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Ano man ang bumagsak dito sa Pilipinas, listen to this. Una mong gagawin ito. Relax and let God feed you. Pastor, crisis, tagutom. Tapos magre-relax ako. Listen to this. Una, ayaw ng Diyos na nagwo-worry ang anak niya. Tama, mali? Pangalawa, ayaw ng Diyos na ang anak niya natatakot. Kung ayaw ng Diyos na tayo nagwo-worry in times of crisis or in the midst of crisis, kung ayaw ng Diyos natin na tayo natatakot in the midst of crisis, ano ang kailangan at gusto ng Diyos sa atin? Relax. Are you with me? Are you with me? Pastor, mahirap pong mag-relax tapos wala kang kakainin. Tapos nagegera, magre-relax ka. Di ba mahirap din yung nagwo-worry? Di ba mahirap din yung natatakot? Kung hirap at hirap lang din, mag-relax ka na. Are you with me? Relax and let God feed you. Kasi tagutom ito, di ba?
Kasi crisis talaga, pag kinabing crisis talaga, ubusan ng pagkain yan, gutom yan, ano man ang mangyari na crisis, gutom yan. Di ba, naalala nyo yung panahon na tsunami yung Japan? Ang nakakatuwa sa mga Hapon, hindi sila yung nangunguha ng hindi kanila. Naalala nyo yung nagkaroon tsunami sa Japan? Yung mga Hapon nakapila, disiplinado pa rin. Bumabagsak na iba sa gutom, pero nakapila pa rin sila. Hindi yung agawan, hindi yung box out dito, box out doon. Ayaw ng Diyos ng worry. Ayaw ng Diyos ng fear. Mahirap na hindi mag-worry in times of crisis. Mahirap hindi matakot in times of crisis. Di ba totoo naman to? Mag-worry ka talaga, matatakot ka talaga eh. Pero ang pinakamagandang gawin in times of crisis, relax. Meron po tayong Diyos. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Bakit sinasabi nating relax and let God feed you? Listen to this. Kung ikay matapat ng lingkod ng Diyos at ikay anak ng Diyos, pansinin niyo ito. 1 Kings chapter 17 verse 2. Bakit kailangan mag-relax? Dahil alam ng Diyos na may crisis. Nagplano na ang Diyos kung papaano pakainin si Elijah, ang kanyang lingkod. Basahin natin yung plano ng Diyos. 1 Kings 17 verse 2. And the word of the Lord came unto him saying, get the hands, kasi wala nang ulan, wala nang magtatanim. Get the hands and turn to eastward and hide themselves by the brook Cherit that is before Jordan. Ang tanong, Brother Ron, well-planned ba sa Diyos kung ano ang papagawa niya kay Elijah? Nakaplano eh. Kaya nga mga kapatid, relax and let God feed you. Alam ng Diyos na may crisis. Kaya ang plano ng Diyos, sabi niya, Elijah, pumunta ka doon sa batis ng Cherit. Doon ka magtago. Doon ka pumunta sa batis. Si Elijah ba nagplano para siya mabuhay pa? Hindi. Sino po? Our God. Verse number 4. And it shall be that thou shalt drink of the brook. Here's the plan. The plan of God. Kaya nga sabi natin, relax ka lang. May plano ang Diyos. And I have commanded the ravens to feed thee there. Amen? Elijah, ganito gagawin mo. Punta ka doon sa batis ng Cherita. Uutusan ko yung uwak para pakainin ka doon. Kaninong plano? Again, inulit-ulit ko lang. Kaninong plano? Diyos. Hindi mga kapatid, masama na magplano ka, maglalagay ka ng go bag. But listen to this. Alam ng Diyos yan. At alam ng Diyos kung papaano ka papakainin in times of crisis. Verse number 5. So he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherit that is before Jordan. Ganon ang ginawa ni, masunurin talaga sa Elijah, no? Punta siya sa Cherit. Hindi siya nagduda. Lord, Raven, ang uutusan nyo? Hindi yung nasa Germany, yung uwak, Pero salamat sa international player natin, nagpadala ng pamerienda noong nakaraan sa ating basketball. Lord, hindi nagduda si Elijah, Lord, uwak, yun ang magpapakain sa akin. Hindi ba pwedeng yung mga taga-Berea na magpakain sa akin? Hindi ba pwedeng yung mga nasa UK ang magpakain sa akin? Lord, bakit naman uwak? May ganun-ganun ba sa Elijah? Nagduda ba sa Elijah? Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga na masunurin sa Diyos. Punta siya doon. Hindi lang mga kapatid, yung lugar at kung sino ang magpapakain kay Elijah, yung uwak. Pati diet ni Elijah, planado ng Diyos. Sabihin nyo nga po, planado. Kaya yung point number 1 natin talaga, relax eh. Kasi Diyos ang nagpaplano. Amen? Relax lang. Okay.
Pati diet. Tingnan niyo yung diet niya. Verse 6. And the ravens brought him bread and flesh in the morning. Ano diet niya sa umaga? Karne. Karne po ito. Beef steak. And bread in flesh in the evening. And he drank of the brook. Pati diet ni Elijah, Diyos ang nagplano. Ito po yung diet na ibinigay ng Diyos kay Elijah, normal meal sa umaga, heavy meal sa gabi. Ano po? Ngayon po, siyempre mga kapatid, tagtuyot tapos nasa batis ka. Wala nang ulan, wala nang dadaloy na tubig. Anong tendency? Matuyo ang batis. Ay, ganun nga ang nangyari. Verse 7. And it came to pass, after a while, that the brook dried up. Natuyo na because there had been no rain in the land. Ano? Ngayon, listen to this. What is your drying brook? Ano yung unti-unti nang natutuyo at mukhang wala pang gera, nagkaka-crisis na sa pamilya mo? Yung bang biglang nawala ng trabaho, naubos yung ipon, tapos yung nauubos na yung bigas, yung groceries, hopeless na makapasok na magandang trabaho kasi maedad na tayo. Alin ang drying brook mo? Are you with me? Ang susi lang talaga mga kapatid, magtapat ka lang sa Diyos. And let God feed you. No po? Alam ng Diyos ang ating paubos na resources. At ito ang sumunod na plano ng Diyos. You see? Alam ng Diyos yan Bago pa natin problemahin yan, meron ng solusyon ng Diyos. Bago pa natin matakot o mag-worry o mag-alala, may solusyon na ang Diyos. Kasi when we say mga kapatid, relax, yung bang nagre-relax ka, ibig sabihin kasi ng relax, yung nagtitiwala ka sa Diyos, ang sandalan mo Diyos. Pag ba ang sandalan mo Diyos, marirelax ka? Amen? Kahit anong pagtatanim ni Elijah, hindi ito tutubo Walang ulan Kaya ang pinagawa ng Diyos, Elijah, relax. Hayaan mong ako magpakain sa iyo. Ako magpaplano nito. Amen? Okay, at darating yung time na yan. Alam nga naman nagegera mga kapatid, ikaw ay tundos ka ng tundos, magtanim ay di biro. Alam nga naman, are you with me? Verse 8. And the word of the Lord came unto him saying, Arise, another plan of God, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, sino naman ang utusan ng Diyos? I have commanded a widow, woman, there to sustain thee. Nakakaano yung mga plano ng Diyos, mga weird, parang weird Una, raven, magpapakain sa akin, uwak. Tapos ngayon, pinapupunta ko ng Diyos sa babaeng balo. Yun daw magpapakain sa akin. Listen to this mga kapatid. Hindi ibig sabihin mga kapatid, tinuturuan tayo ng preaching na ito na maging tamad. Di ba? Ang pinag-uusapan natin in the midst of crisis. Kapatid, I encourage you, magpundar ka lang na magpundar ng paglilingkod. Kasi hindi natin alam kung kailan tatama ang crisis dito sa ating bansa. Amen? Mahirap yung nagsisising Panginoon. Ang dami ko pong pagkukulang. Biglang bumagsak na nga dito yung asteroid. Ang hirap maglambing. No po? Ngayon po, eto sabi ng Matthew chapter 6:31. Therefore take no thought saying, what shall we eat? Ano ba kakainin namin? What shall we drink? Ano ba inumin namin? Or with all shall we be clothed? Anong dadamitin namin? Nag-aalala yung mga tao. Ano iinumin? Ano kakainin? Anong dadamitin namin? Verse 32 ng Matthew chapter 6.
For after all these things, do the Gentiles seek. Ayun. Kaya pala ayaw ng Diyos nag-aalala. Sabi ng Panginoon, yung pag-aalala, anong kakainin, anong inumin, ang dadamitin, ang gumagawa lang yan, trabaho yan, nino? Ng mga hintil. Ng mga hindi Kristiyano. Abay talaga, ang mga hindi mananampalataya, ang iniisip lagi pagkain, inumin, damit. Ilang umiikot? Pagkain, inumin, damit. Pagkain, inumin, damit. Ganun lang. Walang Diyos. Yun lang ang hinahanap nila. Hindi sila naghahanap ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag nyo nang tularan ng mga hintil. Trabaho ng mga hintil yan. Puro trabaho para kumita. Trabaho, puro makumita. Hintil lang gumagawa niyan. Huwag nyo nang gayahin yan. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam ba ng Diyos lahat ng pangailangan natin? Alam po ng Diyos. Again, church, hindi tayo tinuturuan maging tamad. Pero yung sobra-sobra na-accommodated na yung isip at puso natin ng mga bagay na material dito sa lupa, ni hindi na natin ni kapraso na isingit, na bigyan ng importansya ang Diyos, yun po yung mali. Amen? Okay. Kaya pala ayaw ng Diyos sa mga anak niya na nagwo-worry kasi ang pagwo-worry o pag-aalala at pag-iisip lagi ng mga material na bagay ay pang-unbeliever lang at hindi bagay sa mga anak niya. Alam ng Diyos ang need natin at siya ang nagpo-provide ng need natin. Okay. Meron po ditong pag-aaral, kaya ayaw ipagawa ng Diyos sa atin ito kasi may problema. Una, pag-aaral po ito ang worry daw po, ang pinapahina nito, stomach. Kaya yung mga nagkaka-ulcer, ito yung laging, ay patayin mo yung electric fan. Ay yung tubig patayin mo. Ay yung ilaw patayin mo. Yung lagi nag-aalala sa bill ng kuryente, ito yung may ulcer. Are you with me? Ano pa? Fear. Ano po pinapahina ng takot? Kidney. Kapatid, kaya ka ba lagi kayang masakit yung kidney po dahil marami kang kinatatakutan dito sa mundo. Ano? Pakitignan nga muna katabi nyo. O baka yung katabi nyo ang kinatatakutan nyo. Ano? Yung bang mga fears na, nako baka magkagera na. Nako magka-college na yung anak ko. Nako, manganganak yung misis ko, magkano magpa-CS ngayon? Nako, baka masagasaan yung anak ko, hindi ko kailangang hayaan na nasa kadaan yan. Nako, baka mabagsakan ng maraming takot. Baka kaya isa sa dahilan ng sakit mo, dahil sa worry or fear. Pangatlo, stress. Ano pinapahina ng stress? Your heart and brain. Kaya tignan nyo yung sobrang stress, namumulot na lang ng mga plastic sa daan. Kasi tinamaan na yung kanilang brain. Alam nyo kuminsan yung mga nai-stroke. Di ba? Yan yung kuminsan yung mga stress. Dulot ng stress kuminsan ng stroke. Di ba? Hindi naman talaga may sakit sa puso. Dahil lang na-stress kaya na-stroke. Are you with me? Bakit po ayaw talaga ng Diyos na nangyayari sa atin to? Kasi ang tawag dito mga kapatid, negative emotion. Are you with me? Kaya nga ang tinuturo natin ngayong umaga, in the midst of crisis, just relax. Sabihin mo sa katabi mo, relax. Huwag laging tumataas ang dugo. Huwag laging sumisigaw. Huwag laging na-stress sa anak. Huwag laging na-stress sa asawa. Huwag laging nag-aalala na baka meron ng kasama ang inyong mister sa opisina. Amen? Just relax. Huwag laging tinitignan ng cellphone ng asawa. Ano yun, nanguhuli?
Relax, amen? Hayaan mo ang Diyos ang pumalo sa kanya, amen? Relax. Eh, ayaw ng Diyos worry. Kasi nga, bakit ayaw ng Diyos worry? Titirahin ang stomach mo. Bakit ayaw ng Diyos yung fear? Titirahin ng fear yung kidney mo. Bakit ayaw ng Diyos yung stress? Titirahin ng stress yung puso mo. At saka yung utak mo. Baka isang araw nakaganon ka na lang dito. Tapos nagsasalita ka na mag-isa. Dulot ng stress yan. Pero kapag nagre-relax ka, wala itong tatlong to, di ba? Pag relax ka, yung relax mind, yung peace na sa'yo, wala ito tanggal ito Walang worry, walang fear, nakangiti kang ganon, kumakamay na ganon. Amen. Daig mo pang nanggaling sa Taiwan, amen. Sarap ng pakiramdam, amen. Tayong umaga, punuin mo yung sarili mo ng pag-ibig ng Diyos. Wow, yan ang mga positive emotion Love, di ba? Ng positive. Di ba, walang fear sa love? Tanggal yan, ano? Punuin mo ng positive emotion ang buhay mo. Nang sa gayon, kailangan ka pa ng anak mo para magkasakit na bata-bata mo pa. Amen? Kailangan ka pa na magiging apo mo kasi ikaw mag-aalaga ng apo mo. Kaya, iwas tayo dito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be happy. Okay, masaya lang. Enjoy life. Yung mga hatred, yung mga unforgiving spirit, tanggalin na yan. No? And be lovable. Ano? Amen? Amen. Kanina hinahanap ko si RC. Mukha akong nagmarta andun pala. Ano? Akala ko di magkukwire. Ano? Amen? Pangalawa na dapat gawin in the midst of crisis. Pangalawa, reflect and see the goodness of God. Pag may crisis ang makikita mo, crisis. Pag nagka-crisis na makikita mo, negative. Marami kang negative na makikita. But, listen to this. Pag sinabing reflect, magmuni-muni, magbulay-bulay, at makita ang kabutihan ng Diyos. Buksan natin yung puso't isipan natin sa kabutihan ng Diyos. Okay, tignan natin ito. Isa-isahin natin sa istorya yung mga ginawang move ng Diyos at kabutihan ng Diyos sa lingkod niyang si Elijah. Unang kabutihan ng Diyos pag binuksan natin ang ating mga mata. Una, verses 4, 1 King chapter 17. Yung pong, nilagyan ko na ng dilaw. Ravens. Sabi ng Panginoon, uutusan ko ang ravens para pakainin ka. Di ba kabutihan ng Diyos ito? The word raven, yung interpretation yung raven dito, ibig sabihin, God's unexpected provision. Ulitin ko po, God's unexpected provision. Hindi mo aakalain na yun ang gagamitin ng Diyos para ka pakainin. Hindi mo aakalain na siya ang gagamitin ng Diyos para ka ibili ng sapatos. Parang ganun. Amen? Hindi mo aakalain na yung kapitbahay mo pala, na kapag nagsisiga ka, sinisigawan ka, ito pala yung gagamitin ng Diyos para ka kapakainin. Hindi mo inaasahan biglang may kakatok sa pinto nyo, pagbukas mong ganoon, may bigas na halagang 750 lang. Lapit lang po kayo kay Ma'am Dang. Kung gusto niyo ng bigas na maganda, 750 lang, 25 kilos. Di ba unexpected? May ganun pa bang presyo ng bigas ngayon? Are you me? Papakayawin na raw ni Kyle at magninegosyo si Kyle ng bigas.
Amen? Pag tinanong ko siguro isa-isa kayo, meron kayong mga unexpected blessing. Kasi nakikita ko minsan sa ano nyo sa My Day, ba tawag doon? Tsaka yung note ba tawag doon? Thanks God for the unexpected blessing. Isusurprise ka ng Diyos, hindi mo inaasahan, uwak. Kapag ang uwak, mga kapatid, ang nature ng uwak, di ba? Selfish yun eh. Pero tignan yung kabutihan ng Diyos, ginawang giver ng Diyos yung uwak para kapakainin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung minsan yung mga kapitbahay nyo, huwag nyo lang patulan yung mga kapitbahay nyo gano'n. Minsan in the midst of crisis, yung kailangan buhatin ka, dadaling ka sa ospital, sila pa magbubuhat sa'yo. Amen? Maging friendly, huwag kang away ng mga tao. Magtanim lang ng kabutihan. Isang araw, gagantihan ka ng kabutihan. God is good. Pangalawa, na kabutihan ng Diyos. Hinighlight ko na, verse 9. Yung Seraphat woman. That is widow. Ano po ito? Tignan niyo po ito ha. Itong Seraphat, lugar po yan. Ito po ay Gentile city. Hindi po yung mga Hudyo nakatira dito. Ito yung syudad ng mga Hintil. Tapos ito pa, region ni Jezebel. Sino ba yung karakter na pinag-uusapan? Si Elijah to eh. Kalaban ni Elijah, hindi pala, hinahunting ni Jezebel si Elijah. Talagang ayaw ni Jezebel si Elijah. Just imagine, region ni Jezebel ito. Tapos doon pinapunta ng Diyos, biglang naging friendly mga tao doon. Yung widow. We see the goodness of God. Naging place pa ng provision ng Diyos, yung lugar na kung saan kaaway si Elijah. Another thing, widow. Yung lugar pala muna, inuna natin yung lugar ha, naging blessing lugar. Pangalawa, widow, verse 9. Sa New Testament, ang widow, lalo na kapag wala ng mga kamag-anak, ang nagsusupport church. Ano? Pero tignan niyo po ito, yung kabutihan ng Diyos. No? Ginawa niyang able ang hindi able. Are you with me? Woo, amen. Praise the Lord. Yung bang, itong kapatid mong ito, mga kapatid, na alam mo namang walang trabaho. Tapos ikaw biglang nawala ng trabaho, nangailangan. Aba yung kapatid mo pa na walang trabaho, ang kumatok sa pinto ninyo, na hindi mo na inaasahan dahil wala nang trabaho din. Aba, may bit-bit na grocery para sa'yo. At sabi ganong kuya, wala akong trabaho talaga ngayon pero dahil lang yan sa bonnet. Bonnet. Kidding aside, joke lang naman yon. Okay, ito po ang ganda po nito. God's goodness is not limited to the good times. Amen? It is present in every season. Psalms 33 verse 5. Psalms 33 verse 5. Balik tayo anak. Yan. He loveth righteousness and judgment. The earth is what? Full of the goodness of the Lord. Ito raw earth, punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Yung katabi mo, kabutihan niya ng Diyos. Di po ba? Yung bang nalulumo ka, tinapi ka ng katabi mo, kapatid, kaya mo yan, di ba? Naramdaman mo yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng katabi mo. Amen? Sabi ni AJ kagabi, si AJ ba nandito? Ayun sa taas. Sabi niya, nagpray siya, Panginoon, salamat po sa suporta ng staff, salamat po kay Pastor, dahil magaling po siyang mag-motivate sa mga player, pati si Brother Ace. At ayun, nag-champion kami. O naging instrument pa pala ako para ma-motivate si AJ.
Kala ko nagtatampo na eh. Di ba? Pwedeng instrument ng kabutihan ng Diyos yan. Maraming sabi, abay, alangan naman nagsisinungaling ang Bible. Ang nakalagay dyan, ang earth daw ay punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Kaya nang kuminsan, sarado mata natin sa kabutihan ng Diyos eh. Puro na lang tayo reklamo, wala namang tubig, crime water, mga ganyan. Pero pag tinignan natin mga kapatid, yung kabutihan na kapaligid ng Diyos sa atin. Ang daming kabutihan ng Diyos. Lord, salamat po, kabutihan nyo, nakapunta ako dito, ligtas ako. Salamat Panginoon, namimili pa ngayon ako ng ulam. Dati wala akong mapili, yun na lang talaga eh. Pero ngayon namimili pa ako, ano uulamin. Dati talaga namang gusto kong pumunta ron, hindi ako makapunta. Pero ngayon namimili pa ako ng bansang pupuntahan. Are you with me? The earth is full of the goodness of the Lord. Kahit may crisis, kahit may gera, kahit bumagsak ang asteroid at turukan ka ng steroid. Amen? Punong-puno ang earth ng kabutihan ng Diyos. Kaya kayo nagwo-worry, na-stress. Kapatid, baka ang tingin mo lang kasi puro na lang negative ang hinahanap mo. Tumingin ka sa kabutihan ng Diyos, hindi magmamaliw, hindi masisiro. God is good all the time. Ito pa, sabi ni David, Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me ilang araw, all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The word surely, tiyak, sigurado, walang alinlangan, walang duda, siguradong susundan si David o maging tayo ng awa at kabutihan ng Diyos sa buong buhay natin. Sabihin nyo nga po, buong buhay. Sumusunod ang goodness and mercy of the Lord. No? Kaya pangalawa, reflect and see the goodness of God. Sabi ng Psalms 27:13, I have fainted. Nanlulumo na ako eh. Sabi ng psalmist, talagang lumong-lumo na ako. Parang ayoko na mabuhay sa mundo. Talagang sobra problema ko. Pero sinabi ng psalmist, manlulumo ako, unless, maliban na lang, I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Pwede kang manglumo kung walang kabutihan ng Diyos. Are you with me? Hinahayaan kitang manlumo. Hinahayaan ka ng Diyos na manglumo. Sige, manlumo ka kung wala akong kabutihan. Pero kung may kabutihan, huwag namang lumong-lumo araw-araw. Amen? Pwedeng saglit, pwedeng 2 araw, 2 weeks, pero yung buong buhay. Hindi makamove on. Pag tinignan mo talagang malungkot, walang kagana-gana. Sige, sabi ng Panginoon, hahayaan kita manlumong buong buhay mo kung wala akong kabutihan, payag ako. Pero kapatid, anak, abay may kabutihan. Amen? Pangatlo, ito yung pagtatapos natin. At I hope masaya kayong lahat kasi number 3 na. Refocus and go back to your ministry. Bakit refocus ang nilagay natin? Kasi pag may crisis, madaling matuon ang ating pansin. Baka ang naiisip natin during crisis, nako, mataas na ang gasolina, magpakarga na kayo. Bago magtaas mamayang gabi. Nako, mahal na ang bilihin, magtanim na kayo ng kangkong. No? Sabi nga buti pa ang bilihin, pamahal ng pamahal, pero siya palayo ng palayo sa'yo. Ayos, ano? Ulitin ko. Buti pa ang bilihin, pamahal ng pamahal,
Pero siya, palayo ng palayo sa'yo. Madaling matuon sa negative na yung buhay natin. Nako, baka magkagera na. Baka yung nuclear missile, pawala na. Pwedeng matuon doon ang pansin natin sa crisis. Kaya nga pangatlo, refocus. Ibaling natin uli yung focus natin, attention natin, and back to your ministry. Ako yung natutuwa talaga, dito kila sa Permang magkapatid, family. Nung nag-pandemic, di ba, hindi pwedeng mag-gather. Alam niyo, umiiyak tong magkapatid na ito kasi hindi sila makapunta ng church. Gusto nilang mag-worship. Gusto nilang nasa ministry. Gusto nilang nakaupo sila sa church pag Sunday. Kaya lang talagang binabawal. Wala silang magawa. And I do believe, mga kapatid, nakaranas tayo dito. Silang kasi na nakita ko eh. I do believe, meron ding nakaranas ng ganyan. Alam niyo, nung nag-schedule na ako na ibigay na yung tithes and offering, naipon eh. Yun ang pinaka-increase nating tithes and offering. Yung bang gusto nilang mag-offer sa Panginoon, kaya lang pinipigil sila ng pamahalaang bayan ng San Ildefonso ng Pilipinas. And refocus and go back to anong pinagdaanan mong krisis na pinadapa ka? Kapatid, refocus and go back to your ministry. After nito, ito utos ng Panginoon. 1 King 18:1. And it came to pass after many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, shew thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Elijah, balik ka sa ministry mo as a prophet. Sabihin mo yung sasabihin ko. Ganun ang prophet yun ang ministry ng prophet Sasabihin niya yung sinasabi ng Diyos. Go, balik ka sa ministry mo. Go. Mamaya go tayo sa soul winning. Balik ka sa soul winning. Amen? Refocus. And go back to the ministry. Lingkod uli. Amen? Ngayon, bilang konklusyon, kung sakali mang dumating ang crisis, totoo, magkagera na talaga, World War III. Nagbabarila na, puro missile na yung hindi masagip lahat ni Tanggol. Nangyari na. Ang tanong ganito, pag tinamaan ka ng bala o ng missile at mamatay ka, tiyak mo bang langit ang papupuntahan mo? Kung hindi pa, may magandang alok ngayong umaga, kaya kang iligtas ni Kristo sa impyerno. Kayang tiyakin ni Kristo na daling ka sa langit, na wala ng gera, wala ng crisis. Hindi ka kayang dalin sa langit ng relihiyon. Ang may kakayanan lang magdala sa langit, yung nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, 2,000 nakalipas, siya ang tagapagligtas. Kaya kung hindi ka patiyak, tiyakin mo. Kasi pwedeng tiyakin. Dahil si Kristo tiyak na tagapagligtas. Ang gagawin mo lang, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Tayo lahat at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensaheng inyong ipinagkaloob. In times of crisis or the midst of crisis of a crisis. Salamat sa mga principle. Kapag kasi Panginoon, relax yung mind namin, mas makapag-iisip kami ng wise kaysa yung isip na takot, isip na nagwo-worry, isip na stress. Pwede Panginoon yung mga ninanais mo sa amin ay hindi namin maisip. Ninanais mo in the midst of crisis, mag-relax kami at hayaan naming mag-provide kayo sa aming mga pangailangan. Salamat din sa prinsipyo na magbulay-bulay kami
Luminga-linga kami at tignan namin naman yung kabutihan nyo. Hindi puro na lang reklamo, puro na lang negative, nagdudulot ng stress, ng kalumbayan, ang negative emotion. Resist the devil and he will flee from you. Alok ng diablo yan, mga negative emotion, para ka magkasakit, para ka manghina. Resist. And panghuli, refocus. Kung nadaya ka na, balik ka. Balik ka sa ministry. Open ang ministry, open ang Diyos sa mga anak niya na nais maglingkod. Come on, you forward, you talk to God. Pag gera, wala nang value ang pera. Wala nang batas na iiral sa Pilipinas. Magtatagutom. Pero maganda kapatid, I encourage you, mag-imba ka ng maraming paglilingkod. Ang sa gayon, meron tayong ilalambing sa Diyos sa gitna ng krisis. Ama naming Diyos, i-bless niyo ang bawat panalangin namin. Hindi namin pinagpipray, Panginoon, na magka-crisis. Pero kung ito ay inyong kalooban, hindi naman din namin tatanggihan. Dahil mas mabuti ang inyong kalooban. Gabayan nyo kami sa mga prinsipyong ito, maisip namin ito, kung darating man yon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga anak. Salamat dahil may mga prinsipyo kaming ganito, hindi namin ito makukuha sa labas. Hindi namin ito makukuha sa mga social media. Ito'y makukuha lang namin sa inyong salita. Kaya salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen.